Okay. Nais namin pasalamatan ang PCPR at mga katuwang na organisasyon at mga taga-suporta nito sa inyong masigasig na paglahok sa ating kampanya para sa titing ang buhay ng Mary Jane. Malaking tulong yung mga misa na ialay at yung mga walang patid na panalangin at panawagan hanggang sa huli. Kaya naman, nagkabit tayo ng tagumpay kahit pansamantala lamang ito. Bago ko magbigay ng ilang updates tungkol sa kaso ni Mary Jane, nais kong basahin yung isang bukas na liham na sinulat ng National Union of People's Lawyers at legal team ni Mary Jane noong isang araw, May 4. Pagpasensya niyo na po, ito po ay parang Nanay Celia, para na rin sa buong pamilyang Veloso. Pagpasensya niyo na po dahil medyo hindi na po siya updated dahil na isang araw pa siya. Ang ilang datong imbang namin. Written original in English at isinalin namin sa Pilipino, gusto namin kunin ang oportunidad na ito upang ipatingin na ang aming mensahe. Testimonya ukol sa talisay na pagpupunyari ng isang ina. Bukas na liham para kay Nanay Celia Veloso. Mahal namin Nanay Celia, nasa gitna kayo ng alipuyo hinggil sa masaklap na sinapit na inyong punsong anak na si Mary Jane sa death row sa Indonesia. Sa harap ng mga kamera at pampublikong lugar, kayo ay tumangis, walang pagod at paulit-ulit na binalikan ang inyong karanasan na tumawa para sa buhay ni Mary Jane at ginamita ang matinding paghihirap at kapabayaang dinanas ng inyong pamilya sa loob ng mahabang panahon. Magmula nang malaman ninyo ang pagkakakulong ni Mary Jane, nagpabalik-balik kayo sa Maynila, sakay ng jeep na hiniram upang humingi ng tulong mula sa gobyerno. Sabi nila sa inyo noong una, iyak na makakagulan ng kamatayan si Mary Jane. Nang nangyari na ito kinalaunan, ay makailang ulit naman nila ito itinanggi sa inyo. Hindi sinagot ang inyong mga tawag sa telepono at halos hindi kayo nakataklap ng tawag. Napako ang mga pangako, ilang taong hindi inaksyonan ang inyong panawagan sa mga otoridad na investigahan ang recruiter ni Mary Jane. Samantala, si Mary Jane ay nilitis ng walang kwalipikadong interpreter at abogado na inilaga ng gobyerno. Ilang taon siyang napikit at inihanay sa death row. Halos 4 na taon ang nagdaan pagmula ng pagtibayin ng Korte Suprema ng Indonesia hatong magmatayan sa kanya bago muling naghain ng kapila para kay Mary Jane. Bago kayo lumisan para sa inyong unang bisita kay Mary Jane, inalipusta kayo at sinabihan wala naman kayong kakayanan para dito. Subalit, nakaalis pa rin kayo dahil sa kabutihan ng kanyang mga kaibigan sa kulungan. Kadalasan mismo si Mary Jane ang naghatid ng balita ukol sa kanya. Binasag din niyo ang inyong katahimikan noong itinakda na ang pagkita kay Mary Jane. Itinukas ninyo sa publiko ang lahat ukol sa inyong pamilya, kabilang na ang inyong pagdarahok sa loob ng matagal na panahon, ang pagsasakada ni Tatay Cesar sa asyenda ng bisita at paglalako ni Mary Jane ng paninda sa mga bahay-bahay. Sabi ninyo, tutol kayo sa kanyang pakikipagbayan dahil ayaw na ninyong maulit ang masaklap na niyang sinabi sa Dubai kung saan siya unang namasukan, pinagpagtaan ng kanyang amo at sinaksak ng isang kasamahan. Binigyan taan ninyo ang diskurso tungkol sa hirap na dinaranas ng ating mga migrante ang manggagawa, gayon din ang matinding kahirapan at kawalan ng oportunidad sa ating bansa na siya ay tutulak sa kanila makipagsapalaran sa ibayan ng dagat. Binigkis mo ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng daigdig sa kanilang panawagan upang makabak si Presidente Joko Widodo ng Indonesia kay Mary Jane. Nangas kayong isang bulan ang kapabayaan ng pamahalaan sa kaso ni Mary Jane at iba pang kagaya niya na hanggang sa ngayon ay hindi pa natin nakikilala at nabibigyan ng karampatang atensyon. Tumanggi kayong bumalik sa inyong kaaba-abang lugar sa bulong na sistemang umiiral sa ating lipunan.
natutunan niyong tumindig laban sa pang-aapi at buong tapang na iliit ang inyong karapatan. Nagsilbi kayong tinig ng mga kagaya ninyong may hirap at inapi. Kaya ngayon, nanay, kung kayo man ay muling mananangis, ito ay bunsod hindi na nakawalang pag-asa kung hindi ng makatwirang ko. Kamakailan lamang ay umani kayo ng matinding pangungutya at pambabatikos sa mga trolls at bashers sa social media. Ang ilang pa sa kanila ay nanawagan ng inyong pagbitay, samantalang marami sa kanila ay tinawag kayo ng ikrato. Ngunit kayo ay hindi ikrato, nanay, sapagkat si kami noong taus-puso ninyong pinasalamatan ang lahat ng tumulong sa inyong kampanya sa iba't ibang paraan. Ang papuri ay hindi ninyo itinangi sa gobyerno sapagkat naniniwala kayo walang nag-iisang akto ang umani ng nag-clear path ni Mary Jane. Naniniwala kayo ang tagumpay na ito ay resulta ng pinagsama-samang pagsisikap ng lahat ng individual at grupong sumuporta kay Mary Jane. Hindi ninyo pinayagang paliitin at isang tabi ng gobyerno at sama-samang pagkilos na ito. Tama, nanay, sa ayon kami, hindi dapat pinangangalandakan ang isang mabuting gawain, lalo na kung ito sa unang banda ay isa namang pagpuli. Ang huling mga inilos ni Presidente Aquino ay nagsilbi lamang na opisyal na taluyan ng kolektibong pagsisikap ng lahat sa kampanya isalba ang buhay ng isang inosenteng ina. Hindi marapat na lubos sa kasalamatan ng gobyerno siyang nagsanda kay Mary Jane dahil sa kapabayaan nito. Ang mismong gobyerno na una ng subuko nang ipahayag nito wala nang makapipigil sa pagbitay kay Mary Jane. Huwag kayong panghinaan ng loob na nanay sapagkat hindi nila nagabatid at nauunawaan ang katotohanan. Ang iba sa kanila ay biktima lamang ng isang masamang propaganda na ang layon ay panghinaan ang ating pagkakaisa. Hindi nila kinakawa ang sambayan ng patuloy na nagmamalasakit sa inyo at kay Mary Jane. Ganun pa man, sisikapin namin silang paliwanagan at hihikayating makinig sa katwiran, lalo na di makapos sa ating laban para sa buhay ni Mary Jane. Mahalaga ang ating pagkakaisa sa pagsubok ng ating kahaman. Ikaw siguro ay napapagal na, nanay. Sa ngayon, magpahinga kayo sa piling ng inyong mga kaanak, kaibigan at kababayan na nagtipon-tipon upang kayo ay sinubungin at batiin sa bagong pag-asa ng ating nakamit. Saksi sila sa 5 taon na inyong pinagdaanan habang hinihintay ni Mary Jane ang kanyang hatol sa ibang bansa. Sila ng amin, nanay, ilang linggo pa lamang tayo magkasama. Ngunit sa inyo ay marami na kaming natutunan. At isa lamang dito ang wagas na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ipinakita ninyo, nanay, ang dalisay na pagpupunyagi ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa litin buhay ng kanyang anak. Ang inyong pagpupunyagi ay tiyak ang pagsisilbi sa iba pang kagaya ni Mary Jane na nasa bingit-tin ng kamatayan. Salamat sa pagtitiwala ninyo sa amin, kasama ninyo kami hanggang sa huli. Ang inyong lingkod, National Union of People's Lawyers. Pagpakan natin si Nanay Julia. Bigyan ko lang siguro ng naikling background yung kaso ni Mary Jane. Nabanggit na ni Nanay yung ilang detalye tungkol dito. Pagdating ko lang siguro yung mga panahon na nagdaan at yung mga hakbang na ginawa para kay Mary Jane. April 2010, nang siya ay maaresto, nagsimula ang paglilitis sa kanya. October 2010, lumabas ang hatol na kamatayan para sa kanya. Umabot ito sa High Court at inakyat sa Supreme Court ng Indonesia. May 31, 2011, pinagtibay o in-affirm ng Supreme Court ng Indonesia sa Jakarta ang hatol na kamatayan kay Mary Jane. At magmula noon, 3 taon, 8 buwan lumipas bago isinampa ang first judicial review para kay Mary Jane noong January 19, 2015 sapagkat lumabas na ang balita na itutuloy na ng gobyerno ng Indonesia ang pagbitay sa mga nasa death row. Kasabay ni Mary Jane yung bali na tinatawag.
kung saan ibinasura ang first judicial review. Naging puspusan ang ating kampanya para masagip si Mary Jane mula sa death row. Ngayon pa man hindi tayo, umasa pa rin tayo na mayroon tayong magagawa sa larangang legal. Kaya April 24, tayo nag-file ng second judicial review. So pangkipagtulungan sa Indonesian lawyers ni Mary Jane ang Rudiacto and partners. Inanunsyo ang matutuloy ang pagbitay ilang araw mula nito at nilipat na nga si Mary Jane at yung mga kasama niya doon sa execution island na tinatawag. Ilang araw din matapos ang pagsumite ng second judicial review, ipinasura ito ng District Court of Sleman sa technical na kadahilan ng isang judicial review lamang ang pinapayagan ayon sa kanilang criminal procedure, ayon sa kanilang batas. Ngunit batay sa aming konsultasyon sa mga Indonesian lawyers, mayroon din pa ng pagkakaiba-iba ng opinion ang korte sa kanila. Kaya naman, pinilit pa rin maghain ng second judicial review para kay Mary Jane. Alam na natin yung nangyari, yung araw na hinihintay natin, April 28, pumunta hindi siya sumuko, nanghingi lang siya ng protective custody, Steve Serio, at ang kanyang pinakasama sa NBI at PNP. At April 28, lamang formal na sampa ng reklamo laban sa kanila. Nais natin linawin na mahabang panahon na nagdaan bago binigyan ng kaukulang aksyon yung reklamo ng human trafficking laban sa mga recruiter ni Mary Jane. Maganda sana sa umpisa ay meron na tayong pinakawang ebidensya doon sa mga nagdaang judicial review sapagkat mapapatunayan natin na si Mary Jane ay biktima lamang ng trafficking at walang pinalaman doon sa krimen ng drug trafficking na chinarge sa kanya. Kaya nga lamang, April 8, pinalabasan ng migrante yung narawan ni Tintin Serio, nanawagan sa otoridad na siya ay huliin na, pero walang nangyari kasi nga, April 28 pa, siya ay pumunta sa kanilang paglakad. Patungkol naman dun sa reklamo na ginawa nila nanay, 2010 pa lamang nung una sila dumating sa NBI. At sa iba pang mga tanggapan, para ireklamo nga, yung sinasabi ni Mary Jane na biktima lamang siya. Subalit, ang paulit-ulit na sinasabi sa kanila ay wala tayong matibay na ebidensya. Madaling sabi, hindi pinansin yung complaint ng pamilya. Ang mga abogado ni Mary Jane sa Indonesia ay matagal na raw nanghihingi ng report mula sa PDEA na siya sana magiging batayan ng second judicial review. Ngunit March 19 lamang nung sila ay pumunta sa Indonesia upang kapanayan din si Mary Jane. At halos isang buwan na nagdaan mula noon na sinumiti nila ito sa Philippine Embassy at pinag-state ng Philippine Embassy ito paasa para maibigay sa mga abogado. Huli na ang lahat sa mga sabi. Noong isang araw, May 4, nakapanayan namin via Skype conference ng mga abogado ni Mary Jane sa Indonesia aming counterparts mula sa Rudiacto and partners. Hindi nakagay nila sa amin ang ilang mga halagang informasyon. Una, wala pa silang official order of suspension na nakatanggap mula sa Indonesian government na siya sana magdedetalye ng mga conditions and parameters ng reprieve na ibinigay kay Mary Jane. Sinulatan na nila ang Attorney General's Office ng mga abogado upang hilingin na patapusin muna lahat ng judicial proceedings hindi naman sa Pilipinas, kundi pati sa Indonesia. Ibig sabihin, ang itatakbo ng legal track para kay Mary Jane ngayon ay una, tapusin yung kasong kriminal laban sa kanyang mga recruiter. At kung maging positibo, alalabasan nito. Ibig sabihin, kung mapatunayan may sala, sila Tintin Serio, ay magagamit ito bilang ebidensya at ground sa ikatlong judicial review
testimonya using video conference. Ang banggit na nito is Secretary de Lima at ito ay alinsunod dun sa ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty. Meron kasing iba't ibang posibilidad sa ilalim ng kasunduan ito. It's either Mary Jane would personally appear, her deposition would be taken, or she would appear or testify via video conference. Mukhang ang ikatlong option, yun ang pagkasunduan ng dalawang bansa. Nirespeto natin dito. Ikatlo, kagaya nito banggit ko kanina, magiging mapagpasya ang resulta ng kaso dito sa Pilipinas laban sa mga recruiter ni Mary Jane. Sapagkat yun ang positibo at accounting ang magiging akasado ang nirereklamo natin, gagawin evidential ito sa third judicial review ay papayag ng mga Indonesian lawyers ni Mary Jane para sa kanya. Ikaapat, ay ito ay gusto naman ng truthful na masaya namin pinakakita sa inyo na nanatili ang mabuting relasyon ng Indonesian lawyers at NUPL upang ipagpatuloy ang aming pagtutulungan sa kanila. Kahapon, inaresto na si Tintin at si Julius officially at lunsad ng inquest proceedings sa NBI Anti-Human Trafficking Division. Kinuna na sila ng mugshots at nagpunta roon si Nanay, si Elias, at si Cesar, si Marites upang panumpaan yung sworn statement na una nang nag-proseso at in fact na-authenticate na ito sa Jakarta. Ayon sa mga ulat, mayroon daw 10 pa ang mga biktima. Nila Sergio ang nakipag-ugnayan sa NBI at nagbigay ng kanilang salaysay. Ayon sa mga ito, pinangakuhan din sila ng trabaho ni Sergio sa mga bansa-bansang Malaysia, Thailand at Singapore. At iisa ang estilo. Sinasamahan ni Tintin Sergio ang kanyang mga recruits sa ibang bansa at saka doon iiwan. Pag-alaman sa kanyang travel records na sa taong 2009 and 2010, 18 beses malis ng bansa si Tintin Sergio. Kaya naman sabi ng abogado na Anti-Human Trafficking Division, malalakas ang ebidensya laban sa mga ito. Ngayon sa May 8 and 14, gaganapin ang preliminary investigation. Dito aalamin kung meron kang probable cause o yung sa tatlong kagailangan para isang tayong kaso laban dun sa inireklamo, yung respondents na sila nakalinaw na Tintin Sergio. Lalahok ang NUPL bilang private prosecutors o pinatuan ng mga private complainants na si Mary Jane at ang kanyang pamilya. Noong isang araw, sinulatan na namin ng DOJ, ang Interagency Council Against Trafficking, ang PIDEA NBI, maging ang DFA, upang ipaabot sa kanila ang intensyon na sumali sa proceedings i-represent ang pamilya bilang mga private prosecutors. Kaya inaasahan namin na antabayanan ninyo ang mga susunod na magaganap sa larangang legal at sana tuloy-tuloy pa rin ang ating sama-sama panawagan at pagkilos para makamit natin ang kasalungan para kay Mary Jane. Maraming salamat sa inyo.